Isang emergency broadcast sa television ang nag-anunsyo ng paglitaw ng isang bagong virus sa isang paliparan. Ang mga nahahawa ay nagiging sobrang marahas at hindi nagtagal ay nasusunog ang buong paliparan. Pagkalipas ng 2 buwan, kumalat na ang virus sa buong mundo at naging isang global pandemic. Binabago nito ang mga tao at ginagawa silang parang mga zombie na tinatawag na ferals na tinitingnan bilang mga nagngangalit na halimaw. Sinusubukan ng gobyerno na magpatupad ng quarantine, ngunit maraming mamamayan ang tumututol at ipinaglalaban ang karapatan ng mga feral, sinasabing tao pa rin sila. Dahil dito, kinailangang sakupin ng hukbo ang mga lansangan at harapin ang mga sibilyan para pauwiin sila, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Isang hapon, biglang nawala ng signal ang lahat ng TV channels. Nakatanggap si Abigail at ang kanyang kapatid ng tawag mula sa kanilang ama na isang piloto, na nagsabing marami pa siyang kailangang gawin upang tumulong sa ibang tao at nangakong magiging ligtas sila kasama ang kanilang ina. Sa sandaling iyon, may narinig silang ingay mula sa itaas kaya't nagmadaling tumakas ang pamilya palabas ng bahay. Habang papasok na sila sa sasakyan, biglang lumitaw ang isang feral at inatake ang ina upang patayin siya. Agad na nagtago si Abigail sa ilalim ng sasakyan at wala siyang nagawa kundi panoorin ang pag-atake rin ng feral sa kanyang kapatid. Nang marinig ang tunog ng sirena ng pulis sa malapit, tumakas ang feral. Pagkatapos nito, narinig ni Abigail na tinatawag siya ng kanyang kapatid, ngunit ang kanilang ina ay tuluyan ng nagbagong anyo bilang feral at tinapos ang pagpatay sa kanya. Nang umiyak si Abigail, narinig siya ng kanyang ina at sinugod siya, ngunit agad namang binaril ni Cassius. Iniligtas niya si Abigail at nagpasalamat ito sa kanya sa pamamagitan ng isang yakap. Nagsimula ring magbago ang kanyang kapatid, kaya pinapikit ni Cassius si Abigail bago niya rin barilin ang bata. Pagkalipas ng 10 taon, ang mundo ay nasa isang post-apocalyptic na kalagayan. Kaunti na lamang ang natitirang mga tao at sinakop na ng kalikasan ang mga lungsod. Sa kagubatan, ang ngayoy binatilyang si Abigail at si Cassius ay nangangaso. Malinaw na mahusay ang pagsasanay ni Cassius kay Abigail dahil napatay niya ang isang usa sa isang perpektong tama, bagamat pinagalitan siya ni Cassius dahil sa pagmamadali at kakulangan sa pasensya. Pagsapit ng gabi, huminto ang dalawa upang magkampo at siniguro ni Cassius na maayos ang lahat ng tripwires. Ilang oras matapos silang makatulog, tumunog ang isa sa mga tripwire at nagising si Cassius. Lumabas siya ng tent upang mag-imbestiga at may nakita siyang balahibo na nakasabit sa kawat. Maya-maya, may narinig siyang mga ingay sa paligid kaya't nagmadali siyang pakalmahin ang mga kabayo at inilabas ang kanyang baril, sakto upang mabaril ang paparating na feral. Malamang isa itong scout na ipinadala ng isang grupo, kaya ginising ni Cassius si Abigail upang agad silang umalis. Sa mga sumunod na araw, patuloy silang naglalakbay at tuwing humihinto sila para magpahinga ang kabayo, ipinagpapatuloy ni Cassius ang pagsasanay kay Abigail. Isang hapon, huminto sila sa pagsakay nang may makita silang isang sasakyan sa malapit at agad nilang inilabas ang kanilang mga baril. Nakita nila ang isang lalaki na binabaril ang isang feral, habang may isa pang nilalang napapalapit sa kanya mula sa likuran. Gusto sana siyang tulungan ni Abigail, ngunit masyado siyang nagmadali sa pagbaril at tinamaan ang lalaki kasama ang paparating na feral. May isa pang nilalang na lumabas mula sa sasakyan upang kumain, kaya napilitan si Cassius na patumbahin din ito. Pagkatapos, hinalughog ni Abigail ang kotse para sa mga gamit, habang tinapos naman ni Cassius ang kawawang lalaki gamit ang isang itak at kinuha ang kanyang sapatos. May radyo sa kotse na pilit kinokontak ang driver, at gusto sana ni Abigail na balaan sila tungkol sa feral horde sa lugar, ngunit sinabi ni Cassius na huwag na itong pansinin. Sa sandaling iyon, may dumating pang ibang mga sasakyan at pinalibutan sila ng isang grupo ng mga survivor na may mga armas. Sinuri nila ang katawan ng patay na lalaki at nakita nilang tao ang pumatay sa kanya, kaya inakala nilang ginawa iyon ng dalawa para lamang magnakaw. Nang pagbantaan silang papatayin ng leader, inatake ni Cassius at Abigail ang dalawang pinakamalapit sa kanila, pinatumba ang mga ito, at kinuha ang kanilang mga armas. Lalong tumindi ang tensyon habang parehong panig ay nagtututok ng baril sa isa't isa. Kaya lumabas mula sa isang sasakyan ang isang buntis na babae na nagngangalang Megan upang subukang pakalmahin ang lahat. Sa sandaling iyon, nag-ingay ng balisa ang mga kabayo at biglang lumitaw ang isang feral horde sa paligid nila. Agad na nagpaputok ang lahat,
pinapatay ang hanggat maaari upang mapigilan ang paglapit ng mga feral. Ngunit napakarami nila kaya nakalapit pa rin ang mga ito at napilitan sina Cassius at Abigail na gumamit ng kanilang mga patalim at lumaban ng harapan. Samantala, ang ibang mga survivor ay sanay lamang sa baril, kaya isa-isa silang napatay ng mga feral. Isang babae ang naghanda ng Molotov bomb, ngunit inatake siya ng isang feral, kaya nahulog ito sa isang sasakyan at nagdulot ng maliit na pagsabog na nagpalipad kay Cassius palayo. Isa sa mga survivor ang nakagat at sinubukan niyang tapusin ang sarili, ngunit naubusan siya ng bala at tuluyan na lamang nagbago. Ang leader ay dinagit ng isang napakalaking feral at unti-unting pinatay. Ang asawa ni Megan na si David ay inatake rin ng isang feral, ngunit nagawa niyang sipain ito palayo. Tinulungan ni Abigail ang mag-asawa na makapasok sa sasakyan at pinatay ni Cassius ang ilan pang mga nilalang bago sumama sa kanila. Nang umandar na sila, may isang feral sa bubong ng kotse, kaya biglang pinahinto ni Cassius ang sasakyan upang mahulog ito. Sinamantala ni Abigail ang pagkakataon para kunin ang kanilang mga gamit bago sila tuluyang makatakas. Napansin ng malaking feral na napatay nila ang kanyang kinakasama at umungal ito sa galit. Habang nasa kalsada na sila, sinuri ni Abigail ang kanilang bala at napansing halos lahat ay naubos na. Ipinaliwanag ni Megan na papunta sila sa isang kolonya sa tabi ng ilog at nasa ika-35 linggo na siya ng pagbubuntis, kaya malapit nang ipanganak ang sanggol. Gayunman, naniniwala sina Abigail at Cassius na hindi sulit ang paghahanap ng mga kolonya dahil marami na silang nakita at wala ni isa ang nagtagal. Biglang huminto ang sasakyan at natuklasan ng grupo na patay na ang makina, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy ng naglalakad. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang abandonadong bayan at napagkasunduan nilang doon magpalipas ng gabi. Sinuyod nila ang isang gusali upang masigurong walang mga feral sa paligid bago magkampo. Nag-alok si Megan na ibahagi ang kanilang pagkain, ngunit sina Cassius at Abigail ay kumakain lamang ng mga nahuli nila upang maiwasan ang impeksyon. Ipinaliwanag ng mag-asawa na nakausap nila sa radyo ang kolonya, kaya alam nilang marami itong supply at may mga doktor doon. Aabuti ng isang linggo ang biyahe para marating iyon, kaya mataas ang panganib. Bilang kapalit, sinabi ni Abigail na siya at si Cassius ay patungong West Coast upang tumakas patungo sa mga isla sakay ng bangka. Matapos maglagay ni Cassius ng mga tripwire sa labas, naglabas siya ng mapa at ipinaliwanag sa mag-asawa ang rutang dapat tahakin papunta sa kolonya. Gayunman, tumanggi siyang sumama, sinasabing babalik ang horde upang maghiganti. Kinausap ni Abigail si Cassius ng sarilinan, iginigiit na dapat nilang tulungan ang mag-asawa at baka iba ang kolonya na ito. Nagkaroon ng pagtatalo, ngunit nanatiling ayaw tumulong ni Cassius. Sa kalagitnaan ng gabi, natunto ng horde ang sirang sasakyan at sinundan ang kalsada papunta sa bayan. Samantala, hindi makatulog ang mga lalaki kaya ipinakita ni Cassius kay David na palagi siyang may nakatagong bala sa bulsa sakaling makagat siya. Ang tanging dala ni David ay isang sigarilyo at isang napilipit na bukong-bukong. Nag-usap sila ng matagal at nagkaroon ng samahan, kaya pumayag si Cassius na tulungan silang makarating sa kolonya. Kinaumagahan, may narinig na ingay si Abigail at bumaba upang mag-imbestiga. Biglang inatake siya ng isang feral at nahulog ang kanyang baril, ngunit nagawa pa rin niyang patayin ito ng mabilis gamit ang kanyang itak. Hinabol siya ng ikalawang feral paakyat ng hagdan at ginamit ni Abigail ang sirang bintana upang itapon palabas ng gusali ang nilalang. Muntik na rin siyang mahulog, ngunit nasalo siya ni Cassius sa tamang oras. Pagsapit ng horde sa gusali, nakaalis na ang grupo. May isang feral na natisod sa kawad at nagdulot ng maliit na pagsabog na ikinamatay nito. Makalipas ang ilang sandali, nakilala ni Abigail ang lugar at naalala niyang may malapit na civil airport kung saan may maliit na eroplano ang kanyang ama. Gusto ni Cassius na magpatuloy na lamang at naniniwalang magiging madali para sa horde na sulitin ang isang paliparan, bukod pa sa malamang ay wala ng mga eroplano roon. Ngunit pumoto sina Abigail at ang mag-asawa pabor sa pagpunta roon, kaya wala nang nagawa si Cassius kundi sumunod. Pagkaraan ng mahabang lakaran, nakakita sila ng isang lumang gusali at isang sasakyan na mailalaking kamakailan lamang binaril. Inutusan ni Cassius si Abigail na suriin ang gusali para sa mga supply, ngunit tumanggi siyang huminto para magpahinga dahil pakiramdam niya hindi sila nag-iisa.
Kape lamang ang nahanap ni Abigail at hindi niya napansin ang pamilyang nagtatago sa isa sa mga silid. Samantala, sinuri ni Cassius ang trunk ng sasakyan at nakakita ng wheelchair, kaya ginamit nila ito upang ilipat si Megan. Pagkaalis ng grupo, natagpuan ng horde ang gusali at nilipol ang pamilya sa loob lamang ng ilang segundo. Nang sa wakas ay makarating sila sa paliparan, wala nang mga eroplano sa paligid. Nagtalo sina David at Cassius kung ano ang susunod na gagawin, ngunit naputol ito nang makita ni Abigail ang hangar ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, may eroplano sa loob at may sapat na kaalaman si David sa mekanika upang ayusin ito. Habang inaayos niya ang eroplano, sinuri ni Cassius at Abigail ang gusali. Nakakita si Abigail ng larawan nila ng kanyang ama sa sahig at ibinalik ito sa dingding. Sa sandaling iyon, dumating ang horde, kaya nagmadali ang grupo na sumakay sa eroplano kahit hindi pa ito ganap na handa. Nagpaputok si Cassius upang pabagalin ang paglapit ng horde, habang mano-manong iniikot ni David ang propeller para makatulong sa pag-andar ng eroplano. Malabo pa ang kaalaman ni Abigail sa paglipad at mabagal ang takbo ng eroplano, kaya papalapit ang horde. Mabuti na lamang at agad niyang nahanap ang tamang pindutan at nagsimulang bumilis ang eroplano. May isang feral na nakakapit pa rin sa pinto, kaya napilitan si Cassius na barilin ito upang mahulog. Pagkatapos ay tuluyan ng umangat ang eroplano at nakatakas ang grupo. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas bago magsimulang pumalya ang eroplano at bumagsak. Sinubukan ni Abigail na ilapag ito, ngunit bumangga ang eroplano sa mga puno at bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, bumagsak ito sa mga gulong nito at nakaligtas ang lahat na may kaunting sugat lamang. May istasyon ng tren sa malapit, kaya matapos masigurong wala itong laman, nagpasya silang magpahinga roon. Binuksan ni Cassius ang mapa at nadiskubre niyang aabutin pa ng 2 araw bago nila marating ang kolonya, kaya aalis sila agad kinaumagahan. Binilang ni Abigail ang kanilang bala at napansing kaunti na lamang ang natitira. Nagbahagi ng pagkain sina Megan at Cassius at inamin ni Cassius na pinaaalalahanan siya ni Megan ng kanyang asawa. Ikinuwento niyang kinailangan niyang patayin ang pamilya ng kanyang asawa nang mahawa ang mga ito